Good morning, guys. Kwento ko lang yung kahapon karugtong ng aking sama ng loob dun sa nagsabi na dun sa whitey ko na patay ka na sana. Sa word na patay ka na sana. Ibig sabihin, parang matagal lang niya akong gusto mamatay. Kasi ano lang ang halos mas malapit lang sa akin ang may ganung galit eh. Kasi kung viewers, hindi naman ganun tindi ng galit na gusto niya ako mamatay, di ba? Wala akong ginagawang masama sa kanila eh. Ang alam ko kasi po, kasi may anak po akong dalawa sa Bangladesh po. Nagkahiwalay po kami kasi iniwan niya ako, hindi din siya bumalik. At hindi ko na alam. Pero alam kong, na-trace ko kasi na, nakita ko na tatlo na yung anak niya, malalaki na. Tatlo na yung anak niyang lalaki. May anak din kasi siya sa akin na 22 years old tsaka 21 years old. Ngayon, yung 22 years old, mag 23 na siya. May sama ng loob sa akin. Ang mali kasi na nagpalaki, hindi po pinakilala at itinanim sa puso ng batang ito, ng anak ko, ang salita ng Diyos. Kung sana nung maliit pa, nandun sa kanila. Kasi nga iniwan ko sa kanila eh. Sa auntie ko at saka sa nanay ko. Kasi nga mabait naman yung anak ko eh. Kasi nga yung anak ko, talagang lagi kami, nasa akin siya yung isang lalaki. Lagi sa akin. Na lagi akong nasa church. Kaya nakikita niya, kahit ayaw niya yung maniwala doon, ayaw pa niya maniwala sa Diyos noon. Pero nung huli na, nag-ano na siya, talagang naniwala na siya sa Diyos. Pero yung anak kong babae, maldita talaga. Talagang halos isumpa niya ko. Ang mali po, ang nagpalaki po. Kasi nga po, hindi, parang lalo nilang sinusulsulan. Lalo po nilang sinusulsulan. Kaya lumayo yung batang yun. Hindi naman siya ganun noon eh. Yung mga nakapaligid sa kanya, lalo po silang sinusulsulan. Kaya po lalong nagagalit siya sa akin. Dahil yung mga sumusulsol na dikit sa kanya, yun ang sinisisi ko. Talagang malaki ang galit ko sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya lumayo siya sa akin. Kaya yun po ang dinaduhan ko na siya ang nag-comment. Pero kung talagang matrace ko nga siya talaga, ilagay ko muna siya sa DSWD kahit na matanda ka na. Ano kita sa DSWD kasi saan yung pinaghirapan ko. Nung nasa Dubai ako, halos hinubaran. Hinubaran ako ng damit ng amo ko, makuha lang pera na pinakatago-tago ko para sa inyo ng kapatid mo. Pero hindi mo naalala yun. Na tuwing hihingi sa ante ng pera sa akin dahil may lagnat ka, ura-urada, nagpapadala ako. Hindi mo alam yun. Saan kumukuha ng pangkain mo sa ante? At nagpapaaral pa siya nun. Hindi mo alam yun. Sa akin, siyempre. Kaya nga ako nagsisikap sa akin. Kaya yun, kung anak ka kita nga ganun, malaki ang sama ng loob ko sa'yo. Dahil sa pag-aabot ko, ginawa ko yun dahil sa inyong dalawa, kapatid mo. Kaya, ako magagalit talaga. Ako matinding galit sa'yo. Kasi wala ka namang ginawang masama sa'yo eh. Lahat ginawa ko. Yung mabaran ako sa Dubai na amo ko. Halos pinupukpok ako sa ulo. Para ipaglaban ko yung perang tinatago-tago ko sa sinturera ng aking pantalon. Para lang sa inyong dalawa ni kapatid mo. Kaya hindi mo alam yun. Dito ko intinito ko kasi nga lahat ng mga account ko binlock mo. Kaya alam kong ikaw ang may galit sa akin. Yun. Kaya may pinag-aralan ka, nag-aral ka, pero hindi mo naintindihan. Dahil ang mali, ang nakapaligid sa'yo. Ang nakapaligid sa'yo. Hindi pinakilala at itinanim sa puso mo nung kabataan mo, nung bata ka pa, habang nasa abroad ako, na ganito, nung nagsisikap ako para sa inyo. Eh, mali ko lang. Kasi siyempre, sino bang magkaramay ko? Kaya ako nandito na sa isla, di ba? Pagtanda ko, siyempre, yan nga, ganyan, sasagot-sagot ka sa akin. Nagpapasalamat ako at may anak ako dito na anak, na tunay na Pilipino. Na, ewan ko ba kung bakit ganyan ka. Yun ang sinisisi ko talaga. Malaki ang pagsisisi ko na ipinagkatiwala ko ikaw na hindi ka tinuruan ng may takot sa Diyos at kumilala sa Diyos. Kaya bahala na. Total, nandito na sa media, social media. Alam naman tao na yung pinakatago-tago, di ba? Hindi mo alam, sikap ko sa pag-abroad. Hindi mo alam yun. Halos mabugbog ako. Inubaran ako ng amo ko rin sa Dubai ako. Hindi mo alam yung pagsisikap ko.
Bakit ganyan-ganyan ka sa akin? Sobra, sobra. Sobra, halos isumba mo ako. Hindi ka naman ganyan nung na-hospital ako noong 2023, noong 2020. Bakit biglang nagbago noong 2021? Sinong nakasalubungan mo? Sinong nagsusulsol sa'yo ng masama? Bakit sobrang galit mo sa akin? Hindi ko alam kung bakit ganyan ka. Lahat ng account ko, binlock mo. Account ni nanay, binlock mo sa account ko. Account ni auntie, binlock mo dahil sa account ko. Bakit ganun? Anong pagkasala ko na ay, pinaburan ko mga anak ko dito. Hindi naman pwedeng ganun kasi nga, siyempre, mga maliliit pa sila eh. Ikaw naman ang kulang sa pansin. Andiyan naman sila, auntie Kang. Bakit? Hindi mo talaga kilala ang Diyos. Ba't ganyan ka? Sobra-sobra. Sobrang galit ang ginawa mo sa akin. Hindi mo alam yun. Kung anong pagsisikap ko nung nasa abroad ako. Ilang taon ako nag-abroad para lang sa inyo. Para sa iyo. Anong pagsisikap ko na maranasan kong magutuman once a day kumakain. Nasaba rin ako para sa inyo. Pero hindi mo naalala yun. Hindi pinakilala at tanim sa utak mo at sa isip mo ng mga nag-alaga sa iyo. Hindi tinanim sa puso mo yung ganun. Kahit kung ganun ang galit mo sa akin, kalimutan mo na lang akong ina mo. Ganun na lang. Kahirap mo ipaliw. Kahirap, hindi mo naintindihan ang sikap ko nung nasa abroad ako. Ilang beses ako nag-abroad, hindi mo alam nung maliliit pa kayo na tiniis kong iwanan ko kayo. Matanda ka naman na bakit ganyan ka? Yung nagtaka ako, bakit nung 2021 biglang nagbago, matanda ka na. Nung 2021 hanggang 22, 23, nito, biglang nagbago ang, yung na kasalamuha mo. Yun ang problema mo. Ang nakasalamuha mo. Yun ang hindi, parang in-spoil ka ng lalo. In-spoil ka ng husto-husto. Bakit yung kapatid mo, lalo, dito tumira sa akin, ako sa kanya hanggang sa nag-high school. Bakit naging makajus lalo? Pero ito, hindi. Sobra. Yung nakasalamuha mo, yung nakapaligid sa'yo, dinudiyos ang pera. Dinudiyos ang pera. Diyos nila ang pera. Hindi makadiyos. Nagjujus-jusan lang mga sinasamba nila. Pero hindi na yun, yun. Yung nakapaligid sa'yo, hindi talaga tinutok sa'yo. Kaya ang hirap. Lahat naman kasi, gusto kitang kausapin, pero nakapaligid sa'yo, hinaharang na hindi kita kausapin. Lalo na si nanay, lalo kang ini-spoil, siya ang mali. Hindi nila ginagawa ng paraan na makausap kita. Hindi na talaga lalandyan ako sa Manila, ilang buwan ako. Pero hinaharang nila, ayaw nila sabi mag-usap tayo. Ayaw nila yung nag-uusap tayo. Ayaw nila. Bakit ganon? Gaano kalaki ang kasalanan ko sa'yo? Gaano ba kalaki? Hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan. Nasa abroad ako, pagsisikap ko. Naghunggong ako. Di ba, galing ako sa Bahrain, sa Dubai ang last ko. Nagkapobya ako dahil nga doon sa amo ko na binugbog ako at inubaran ako. Halos muntik na ako ma-rape doon ng kapatid na amo ko. Ano magagawa ko? Kaya ayoko nang mag-abroad kasi nadala ako. Natakot na ako mangyari yung uli yung nangyari sa akin sa Dubai. Sana maunawaan mo yun. Hindi mo alam. Yung nakapaligid sa iyo, nagsisisi ko, nakapaligid sa iyo, mga bad influence sila. Talaga. Kaya dito ko na inano sa TikTok. Dahil inaharang nila kung paano kita kausapin. Lahat. Ikaw, binlock mo account ko. Talagang binlock mo. Pati account ni nanay natin. Si nanay kag si ate ang dahilan kung bakit ganyan sarado ang puso mo. Bakit sobra ang puso mo? Sobra-sobra. Hindi mo alam kung anong pagsisikap ko noon. Hindi mo naintindihan.